Ngayong araw mga katiits, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon mga katiits ay nakuha ko na yung isa na kalak dito. Medyo mahirap-hirap din kasi interlock kasi sila. So ang ginawa ko, kinuha ko muna yung mga lupa sa gilid at saka sa ilalim. Kinuha ko lupa. Nung nakuha ko ng lupa, yung mga nakakaliso sa bato kasi nakalaak kasi mga katiits, nakalaak dyan. So kinuha ko ng dahan-dahan at nung nakuha ko na yung mga maliliit na mga bato-bato parang ginawang kaliso ay nabunot ko, kuha ko ng mga katiits. Ito na siya mga katiits, para siyang araw mga katiits. Ang posisyon niyan mga katiits doon sa ilalim ay ganito, nagaganon. Ano siya, nakaturo siya sa gitna mga katiits, kaganon. So nakaturo siya dito kasi ito ay mga katiits, dito nakaturo siya dito sa gitna. Yan mga katiits, yun ang posisyon niya mga katiits doon sa ilalim. So hindi siya masyado manunod. Tingnan natin ng mabuti, pero mayroon siyang tapyas dito mga katiits. Mayroon siyang tapyas, mayroon siyang kuning tapyas at saka ito pinter niya palilin. Ito ay nagsasabi na doon sa ilalim dyan mga katiits. So talagang remarkable ito mga katiits. Kasi para siyang formang para ngayon mga katiits, may similarity sila mga katiits. Yan, tingnan natin ha. Yan mga katiits, saka ito parang pari-pari mga katiits. Yun yun yung nakaupit sa niyog at saka ito ay para magkapariha sila mga katiits. May similarity sila mga katiits na kung saan ito ay nakuha ko dito mga katiits, naka-interlock. So medyo malalim-lalim na itong hukay ko mga katiits, mga 6 feet na yata ito, 6 feet. Isa, dalawa, tatlo, mga apat at kalahati, 4 feet and a half na ito mga katiits, na kung saan sa 4 feet and a half ay nakita ko ito na kasing hugis doon sa inuikit sa niyog. Mga katiits, kung saan ito ay nagtuturo doon pailalim daw. Susunod mga katiits ay kunin ko itong bato na to at saka ito, medyo malaki-laki ito mga katiits. Ito malaki, medyo malaki yan, malaki-laki yan mga katiits. Ininto ko muna yung pag-hukay ko mga katiits kasi mayroon kasi kakaiba nito, kaya nga binidyo ko muna mga katiits para hindi makalimutan. Ayan mga katiits, hindi man siya masyadong maganda ang pagkagawa pero okay na siya, kasi may pointer ito kung saan nakaturo doon pailalim daw. So ibig sabihin niya mga katiits, tuloy pa ang paghukay ko dito.
malapit na ito mag 2 meters. Pero ang sabi ng mga counters natin mga ka-TH, yung mga experts, yung mga veterano, yung gibawi daw ay makikita natin sa 5 feet to 7 feet. Mali. 5 to 7 meters. So medyo malayo-layo pa ang bungkalin ko, hukayin ko mga ka-TH. Kasi mag 2 feet pa lang ito. Pero walang problema yun. Kasi ito ang pakay natin makakita. Kaya nga hindi tayo hinto. Hindi ako hinto. Para makamtan yung makita natin yung ating hinahanap mga ka-TH. Hindi tayo ayaw. Kasi pag umayaw tayo, wala na. Tapos na yung pangarap mo na makakita ng treasure. Pero ang tekniko dito mga ka-TH, kung mayroon mga akong mga malaking bato na makuha dito mga ka-TH, ay i-redite ko ito bago ako magpatuloy. Kasi hindi natin alam yung mga bato na nakuha natin ay yun na pala ang deposito, nabalot lang sa bato. Kaya nga mas mabuti na mayroon ka nakuha ng mga bato sa ilalim tulad nito. Pag makuha ko yan, pag malaki yan, so i-redite ko yan para sure na mayroon pa ba o wala, or yung nakuha mo na ba to ay ginawa lang palang decoy para doon ka magukay, wala na. Kahit anong lalim pa yan, wala na ka na makita. Kasi decoy lang pala yung nilagay. So yun mga ka-TH, dapat mapagmatsyag tayo kung ano makita natin sa ilalim. Kasi yan ang susi para matunto natin kung saan nakalagay o saan ibinabaon yung treasure sa hukay mo. Kasi pag malihis ka, mayroon kang mga markers, hidden trail markers na nakaligtaan mo, hindi mo nakita, talagang ano ka na mga ka-TH, hindi mo na masundan yung kung saan ka papunta, saan ka patungo sa paghuhukay mo. Yun mga ka-TH. Kaya nga napaka-importante yung mga hidden trail markers para masundan mo ang itinuturo ng mga markers, kung ito ay isang arrow or bilog ba na ba to or triangle ba. So dapat i-examine mo yan mga ka-TH. So hanggang dito lang mga ka-TH, para mapalalayman ko pa yung aking hukay mga ka-TH. At ito lang talagang palagi kong masasabi yung mga ka-TH. Huwag natin babayaan natin sarili. Kumain tayo ng masustansyang pagkain para tayo ay malakas at malusog. Dahil lang ang tunay natin kayamanan mga ka-TH sa ating kalusugan. Salamat po.